bakit maraming ngayon na titibag ng mga partition? Kasi, una, nag-overcrowd. Number one. Pangalawa, yung overcrowding also utilizes a lot of facilities ng gobyerno. Pag nag-rent ka lang na mag-isa ka at wala kang asawa, hindi ka mabibigyan ng 3 BHK. Meron silang tinatawag doon na criteria. Yung kama tabi-tabi, tapos dadaan ka, pupunta ka doon sa kabilang dulo. Hello po, nandito po tayo sa second episode po natin about ang topic natin is pinangalan ng courtition Yan. or partition. Yan. yan yung mga ano natin Matindi. kasi matindi siya na ano eh. Relate ako diyan, Oo, ako nag-relate. Mainit-init na topic to, no? Oo. Pero, syempre, kanya-kanya tayo ng insights and thoughts about it, no? Sige, umpisahan natin. Sige. Ano opinion mo dito, Sir V? Ano bang focus natin dito sa usapan na to? Kasi malaki to eh. Ako sa akin kasi ang experience ko dito sa Dubai nung nag-uumpisa ako eh. Mukhang Diba? matagal-tagal to experience. Siyempre wala pa akong With S, Wala. experiences. Hindi, nung medyo pandemic na to. Okay. Hindi kami makabiyahe ng Dubai na eh. Nakulong kami sa hindi kami makabiyahe ng Abu Dhabi. Okay. Nakulong kami sa Dubai, bawal nang bumiyahe. So kinunan kami ng lugar, accommodation. Sama-sama kami doon, syempre. Tapos yun, medyo ang ano ko is pandemic, so hindi kami lumalabas, hindi kami umaalis. Lalo pa yung may pasok, yung gagamit ng toilet, mahirap makisama ng ano ko. Yun ang aking experience. Yun lang naman ang experience kapag dating sa courtition eh. Na Ibang kortina naman yan. Kortina ng banyo. Cortina. Kortina ng kwarto tayo, sir. Hindi yun. I mean, yun nga yun. Kumbaga parang mahirap makisama dahil sama-sama kayo eh. Di ba? Hello. Maraming Jebs ka pa? Iba naman to si sir. Hindi, ibig ko sabihin, ikaw ba, pagka ikaw magkakasama, marami kayo, hindi ka ba gagamit ng toilet? Gagamit ka ng toilet, di ba? Ang problema, marami kayo, sama-sama kayo, hindi mo alam kung, hindi katulad nung sanay ka ng may sarili kang bahay, ikaw wala kang problema. So, ang tanong ko dun is, hindi ko kasi siya na-experience ng ganun kahaba eh. Kumbaga lang, nag-pandemic. So, ang tanong ko, doon sa mga naka-experience, katulad ni Sir, maraming experience to dyan kasi nagpaparenta to. Hindi siya mismo. Nagpaparenta kasi siya sa ganitong klase ng business. Ang ano doon is, paano mo minamanage yun? Kasi ang hirap eh. Ako? Personally, hindi ko na-experience yung Hindi, yung pagmamanage ba ng business na gano'n? pagmamanage, syempre, actually, sa real estate, pagdating naman dyan sa mga, mahirap talaga. Ang pinaka-safe talaga is courtition. Kasi courtition... Sa mga hindi nakakaalam kung ano yun, explain. Ano yung courtition? Ang partition kasi, partition, fix siya. Fix siya na, depende kung Gypsum board. Gypsum. Ang courtition is curtain siya. Cortina. Cortina na hinaharang. Ang kasi may mga kwarto na syempre malaki yung sukat. So kaya mong hatiin ng tatlo 'yan. So magiging tatlong kwarto siya kasi maganda yung yung spacing. So yung iba nahati sa tatlo, at least fix, may privacy ka. Okay. Then yung isa naman, courtition naman, cortina na wala talaga, lang 'yun, curtains lang siya na Pwedeng bulaga. Oo. Yan siya. Ang kasi sa sa partition, syempre, kapag pinartition mo yung kwarto, since may privacy, parami yung tao dun sa kwarto at nag-overcrowd. Hindi ko na alam, same lang naman din sa cortina eh. Lang naman, cortina ang harang. Ang lang kasi, yung code sa building. Diba? Kasi maraming nasusunog eh. Kasi that room is built na yun lang talaga siya. At ito lang talaga ang capacity niya. So, yun lang naman yung nakikita kong sa side ng nagpaparent. Okay? Kasi, of course, pagka
gusto mong kumita lalo, hindi kasi makapagbayad yung iba eh. Kasi masyadong malaki yung room, kailangang hatiin at hindi sila makapag-invite ng titira sa room kasi privacy issues. Correct. So yun lang naman, it's all about privacy issues. Of course, kapag gusto mong maging affordable, hatiin mo yung kwarto. Kasi Padamihin mo, otherwise, mahal ang renta niyan. Isang kwarto, nasa 2.5 yan. Pag hinati mo yan, di nasa magkano na lang yan per tao. So yun lang, it's all about privacy issues lang naman din para sa akin. Pero ano yun, sa'yo, Prof. G, sa experience mo, legal ba yun? Yung ganitong klase ng, ng negosyo? Una, umpisa natin sa definition of terms, di ba? Yan. Residential flat yan. So, Okay. typically, ang nandyan ay mga residente Okay. na nangungupahan para tirahan. Family yan. Ang family, iba-iba kasi UAE Ayusin mo yung tirahan o tirahan. Oo. Okay, ayusin mo kasi. Mga tinitirahan. Ayan. Ayusin mo. Tinitirahan. Okay. Mga binabahay. Yan. Pero ang point of view naman, kasi may initita balita to, di ba? Bumalik ang paghihigpit ng mga munisipalidad para pigilan ang mga kababayan natin. Abu Dhabi lang ba to? Abu Dhabi lang? Yeah, Abu Dhabi lang? yan. Buong UAE? Across UAE. Tsaka to. hindi lang siya sa Pilipino. Lahat. Across UAE to. So, Okay. una, na mag-agree ako dun kay Sir V na sinabi niya, it's all about safety. Kasi nga, ang usage capacity, lalo pa pag electricity, water, plus yung ibang gas, ay may limitations. Kaya siya may residential use. Kasi ang definition naman ng residential is yung consumptions for a normal, typical number of people sa isang facility, enough kung 1 bedroom, 2 bedroom, or 3 bedroom, or studio yan. May equivalent number of people dyan. Kasi ang lifestyle naman sa UAE, though mabigat lately or medyo tumataas lahat ng presyuhan, there were a point in time na hindi dahil relax ang gobyerno kundi dahil they understand the situation. But it also boils down to number one, purpose ng facility. Kung for commercial usage siya, dapat identified siya for commercial usage. Okay. Now, ano ang rights ng bawat tenant or may-ari ng flat? They can supposedly do everything whatever they wanted to do kasi facility nila yan Okay. Pero not for commercial use. Yun ang pinaka-definition niya. Okay. And subleasing, if the building allows it or the landlord allows it, then there's nothing, no one is being violating anything. So yun yung interpretation ko sa how the residential works. Now, sabi ko nga, pwede yung ginagawa ng iba na magparenta kasi the building facility allows it. Okay. Subleasing allows it. So legal yon. So, by principle, ang basis kasi nun is giving the rights to do so. Okay. So, kung legal siya, I haven't seen provisions of the law that it says otherwise, but I can see na once nagbigay ng authority or no objections, therefore you can, by principle, do it. Ngayon, punta tayo dun sa concept ng partition tsaka partition. Ang partitions is a physical division. Ang partition is a temporary. Isa pala fixed and permanent. Isa naman is temporary. Allowed ba yun? Yun ang question. Yes. As far as municipality is concerned, hindi siya allowed. Okay? As far as kasi ang facility or BHK designed on the layout kung saan ilan lang dapat nakatira. Okay? So, going back doon sa sinabi ko kanina, may capacity and limitations dapat ang facility. Kaya siya tinatawag na for residential use. Correct. Hindi yan i-define ng commercial residential for nothing. So, ngayon, bakit maraming ngayon na titibag ng mga partition? Kasi, una, nag-overcrowd. Number one. Pangalawa, yung overcrowding also utilizes a lot of facilities ng gobyerno tulad ng tubig, electricity, water, sa isang building or facility na mayroong limitations din.
Okay? So, Not to alam naman mention natin, yung parking pa rin, di ba? pero safety kasi concern ito number one. Totoo. Overloading ng electricity. That Naalala causes ko yung fire. parking ko. Kinabahan ako. Eksakto. Sige, go. Overloading yan gas usage din. Di ba? Overloading din yan Tapos yung binabanggit mo kanina, Brad, yung sa paggamit ng toilet. Water consumptions naman Yun. yan. Di ba? So mayroong Connected lahat. Oo. may overusage ng facilities for a residential purpose. Ngayon, going back to the question na pwede ba yan o hindi Legal. pwede, Illegal. Oo. may right kasi ang municipality magsabi sa kanila na hindi yan built for that. So, pwede nilang gawin yon. Ngayon, anong difference ng pag nilagyan mo ng kortina sa partition? Di ba? Kasi nasagot ko kanina yung purpose ng usage. Pero, it's still a separations. The number of people remains the same. Tama ba, Brad? So, ang logic ko naman doon goes to privacy. Number one, goes to privacy. Second is yung it's a Muslim country. And then by principle, a man and a woman who is not married should not live together. Correct. So may component of Ethics. discipline or behavior. Yung lahat ng mga desisyon natin sa buhay. That correct. includes yung gobyerno natin. So yun, that's how I view it. Different perspective din naman pag negosyo na side, is it allowed? As long as may NOC, allowed ang building, kalas. They allowed it meron din ako alam na mga plot ngayon, ang nagmamayari, mga real estate company na. That becomes legal. Becomes a little bit, hindi legal yung legal yung mga katulad na individual na nagpapaliste. Kasi they allow the Pero landlord, yung partition, yung hindi. partition naging hindi na lang siya allowed because of yung binanggit ko kanina. The way I see it, it's a concern of safety, it's a concern of usage of facilities, and last but not the least, yung concept of it's a Muslim country. So merong component sa akin ng the way I see it, may component tong tatlo. So, kung ikaw bago ka dito sa UAE and tingin mo, feel mo magtayo ng ganong klaseng negosyo, ikaw, si Sir Vin, may experience dyan, may isa-suggest mo ba yan, yung kanyang klase ng negosyo? Meron kasing meron siyang activity actually sa trade license. For example, sa Dubai, Leasing. merong activity na holiday homes. Yeah. Meron Pang yun yung Airbnb na yun concept. yun yung sinasabi na pagka nirent siya under the purpose of rental talaga at pumayag yung yung may-ari, NOC. Pero it's temporary legal. yung mga ganong Hindi, license yun. Okay. So, meron kang trade license under the activity yung holiday homes. Ewan ko, nakita ko lang yun sa Dubai before. Nakita ko na ganun yung structure. And Meron then they din rent, dito. they rent the whole villa. Okay. So, ganun siya. Yun ang ko. Then, pagdating naman dyan sa of course, residential is residential, commercial is commercial. So, sa akin, ang pinapayagan lang naman din talaga, ang nauuso na nga ngayon actually sa balita is mas leaning toward ang na magparenta sa family pagdating sa flat. And then if you're a bachelor, you need to do accordingly sa 1 BHK. Yan. Bachelor ka. Or studio. Studio. Kasi ganun din, nagre-rent ako, so tinatanong ka, may asawa. Pag nag-rent ka lang na mag-isa ka at wala kang asawa, hindi ka mabibigyan ng 3 BHK. Bakit? Okay. Meron silang tinatawag doon na criteria. So, pag may asawa ka, mga pwede ka na. Tapos tatanong, ilang anak mo? Ilang asawa mo? Iba naman yun. Ay, iba din yan. Iba-iba pa yan. Dapat iba-iba ka na. So, yun. Ganun ang may certain criteria sila. So, if bachelor ka, ba't ka magti-3 BHK? Right? So, you can have a studio. So, yun naman ang sinasabi ng government. So, kapag ka solo ka, gusto mong kumuha ng bahay, 1 BHK is for you. So, yun naman yung na-encounter ko. Kasi meron ako before na mga kakilala nagtatanong sa amin bakit ako hindi ako ma-approve ng
ng ganitong kalaking flat. So, yun yung sagot ko. Yun yung reason. So, may mga criteria ang mga nagpaparenta din. Correct. So, ngayon medyo mas naging stringent ang qualifications for leasing eh. So other than KYC, yung binabanggit ni sir yung know your customer, KYC yun. Another is yung capability to pay. Kasi may tumaas ang time during pandemic period, tumaas ang rate ng cases on rental disputes. So other than the usage, yung capability to pay. So, kung tatanungin mo ako kung mag-venture into a business ka dyan, I suggest na kumuha ka ng leasing or yung holiday homes na lisensya. Para at least yung purpose niya, define. Diba? Wala siya. Pero in the end of the day, as long as the landlord or the property owners provides an NOC, yung subleasing na yan, by principle, pag inallow nila yan, it's allowed. Pwede, It's allowed. But syempre, iba-ibang tingin. May regulations kasi din ng gobyerno. So, it doesn't mean na okay yung landlord, okay din si municipality. So, meron silang say sa lahat ng bagay, lalo pa pag concern ng safety. Kaya naman yung iba na napipin down kasi nga, overcrowded. Ang overcrowded is a room for disaster. Anong tawag dito? Palatandaan yan. Una-una, may pinuntahan akong building. Known yun sa Saan Oo. Anong araw yan? Known yun sa kilalang-kilala siya sa maraming doon, partition. Pagpasok mo sa elevator, hanggang labas yung pila. Mga di ba? Baka LRT to Brad. Hindi. Marami pang meron pa mga ganon ngayon? Kasi ako naka-experience din ako niyan. Actually yung father ko nandito dati. Bago siya umuwi ng Philippines, syempre pagka yung tropa-tropa, 'di ba? Pag nagkakayaan, punta sa ganitong bahay, nayaya si Erpat, sumama ako. Grabe yung lugar. Actually dinemolish na yung building na yun eh. Pero yung dito sa may may dati mong tinatambayan, bro. Hindi yun. Lahat yata ng tinatambayan mo na de-demolish. Hindi, sasabi tayo dyan. Airpod ko, pupunta doon. Tapos pagpasok namin, grabe talaga yung kama tabi-tabi. Tapos dadaan ka, pupunta ka doon sa kabilang dulo. Mag-excuse ka. Literal na mag-excuse ka. Hakbangan mo, bro. Hakbangan mo? Oo. Hakbang ka talaga doon sa nakasunod na kama. Tapos may nagsusugal, ang tanong ko doon is, inaalaw alam ba ng government na ganon sa UAE o malamang hindi nila alam. Wala kasi sila. Bawal. Kasi imposibleng pwede yun. Ako i-qualify ko yan. Kung ang sugal is for leisure purposes. Hindi, not the sugal. Yung dami ng tao. Okay. Diba? Yung dami ng tao. Mali mo may party lang, kaya nga kayo in-invite doon judgment. Hindi talagang doon, yung setup ng kama Mag-invite tayo ng 30, tapos yung nag-attend, grabe naman tao dito sa flat na to. Tatawid ka talaga tatawidan mo yung So, nakakaano lang na may mga ganong sitwasyon. Nakakaawa yung mga tao Ako nakita ko din ito, yung improvement ng lifestyle ng UAE towards how the expats should live. I don't want to say an emirate, pero I've seen some images or TikTok. Medyo sad yung how the people doon sa ibang emirates na nakatira, kung paano sila nakatira. I'm happy na nasa Abu Dhabi tayo kasi space here is better than the other emirates. At the same time, yung kung paano yung living dito. I mean, I can only speak kasi I stayed here in Abu Dhabi from time immemorial, from the time na nandito ako. Yung iba, they were living poorly in terms of their lifestyle dahil sa pinipili nilang accommodation. Pero choice kasi din nila 'yun Yung kung paano sila tumira at saan sila titira. Choice yun dahil may limitation sa funds. Pero may mga tao talagang walang choice. Ako, may kakilala ako, wala talagang choice. Kasi yun hanggang doon lang ang kaya
Ang problema din kasi diyan na nagkaroon ng ganong option. So maiba tayo ha, 'di ba? Partition or courtition. May mas matindi na doon ngayon. Ano? Alam mo yung halos nasa ano ka na? Tawag dyan. Yung door nakayuko ka na. May tawag dyan eh. Diba? Yung ano na, yung Cabin crew. sa cabin space. Cabinet. Sa cabinet. Sabit mo na lang sarili mo. Yun na yun. Pagpasok mo sa Cabinet ka kwarto, nakatira. sabit mo na lang. Ito na yun. Uy, maging sensitive na ba kayo? Wag kayo ganyan. Sensitive naman tayo. Grabe. Hindi. Hindi, kwentuhan lang. Yun lang yung ano, yun lang yung So ano sobrang yung, mas matinding anong tawag doon? Hindi ko alam kasi nakikita ko pagka bukas mo ng pinto, nakayuko na. So may ganun na kasing present na option. Dati wala naman, 'di ba? Time and memorial kasi din. Ewan ko lang kung ano nangyari sa in between kasi hindi naman ako tumagal dito or ano. Dati ano na yan, courtition lang yan talaga. Lang partition. Then nagkaroon ng option ng partition. And then nagkaroon ng option ng partition pero mas marami na at mas halos up and down na yung partition, nakayuko ka na. Dati wala naman yung mga yan, di ba? Lahat nagtitiis sa kurti-kurtina. Inabuso din nung nag-ano. So, hindi ko alam kung Nagpaparenta. anong nangyari kasi nagkaroon ng ganong option Dati wala naman So, kung wala naman, hanap ng better way to make it easier for you to, to live, di ba? So, yun naman din yung sa akin. Pagka may option, minsan, dahil may limitation ka sa funds, sa kung ano man yan, napipilitan ka doon. Pero paano kung wala na yung option na yon? Yeah. Exactly yung ginagawa ng yung kung ano man yung namumuno dito, na tanggalin nyo na yan para wala na silang option. So, anong kasunod nun? Yun yung pag nawala na ng option na wala na talagang partition, wala na rin courtition, ano na? Ang mga nag-employ ba? Gagawa na sila ng paraan? Or yung mga business na hindi talaga nagsasucceed, maganda, isara na lang para wala nang or how does it run? Well, future, we cannot predict what happened in the future. Pero yung courtition ngayon, dati na yan, di ba? Alam naman natin pare-pareho yan. As far as yung future is going to be concerned, nakikita ko kasi there's always opportunity in chaos So other than the stringent regulations ngayon, nakikita ko rin yung increase ng probability ng real estate. Kasi ang demand, since i-remove yung mga options na ganito, will become a duplications of facility. Kung ang isang 1 BHK maximum is 1 family, probably a 5 or 10 people, probably a 5 or 7 people, yung double the numbers will become another BHK. So, you get what I'm saying? So, nakikita ko, sa another good side of it, tataas ang real estate requirements. Demand for same options facility, pero much cheaper option, cheaper cost. Ngayon, may distance issue. Dahil kaya naman nakatira yung iba malapit, nagsisiksikan sa isang lugar because of the accessibility. Pag umukay din yung transportations, yung accessibility, it will be easier. Kasi ngayon, observation ko most of locals are encouraged to live outskirts of the city itself. Kaya nabubuo ang maraming mga city outside the Abu Dhabi itself. Kasi nga, yung living and lifestyle there would be suitable for them. Now, yung mga nearby outskirts naman ng Abu Dhabi, nakikita ko yung para sa accommodation ng mga staff will be a better options. Para at least yung dito, hindi maging congested. Kasi yun yung nagiging lead kung bakit nagiging congested ang isang locations, like what happened to New York. Kung paano yung sizes ng mga spaces sa New York, almost you can see that in Dubai also. Mapapansin mo siya. Manila, ganun din sa atin sa Pilipinas. Kasi nandun yung opportunity din Oo. So walang magawa yung pamahalaan, di mapigilan. Kasi anong gagawin nila sa probinsya? Now, going dun sa nasabi ni Arvin naman na paano ang mga negosyo. Kasi mayroong mga companies na nagpo-provide ng accommodation. Correct. And the accommodation suitable for the employees, may regulations para doon. Ang size per employees. Kaya nga nabuo ang mga labor camp
Dahil nagkaroon ng demand for that. Lahat ng mga employees na hahanapan mo ng accommodation, you have a labor camp to do that. Kaya pag may labor camp ka, meron ka rin facility for the transportations. And there were, I think they were going back to that directions. Para mabuhay ang mga labor camps, saka mas mabuhay yung outskirts ng Abu Dhabi para hindi mag-congest din dito. So, yun yung nakikita kong future. Meron nakikita ko rin na opportunity for a lot of real estate company kasi pwede na ngayon ng mga real estate company kumuha ng mga flats na ang labanan, room. Whether kung lagyan nila ng kortina sa loob, it's okay. Basta may limitations sa isang room. 3, 4, 5. Basta yun lang limitations. So kung paparentahan mo, let's say ikaw, real estate company ka, kukuha ka ng ganung properties, pwede bang mas safe ba na kama-kama lang instead na lagyan mo ng mga mas by law, by principle, ang isang room dapat everybody is either a family or employees para may common. Kasi you try to avoid yung security issue pag magkakakilala at magkakasama. Yun yung nakikita kong better na approach. Ngayon, kung iba-iba, it's going to be your options kung yung partition allowed sa'yo. Sabi ko nga, kung ikaw ang landlord, ikaw ang tenant, at inallow ka to do so, then go. Then you are allowed. Diba? Allowed ka dun eh. So, but moral lessons lang sa akin na eventually, yung choices how we live depends on our capability, number 1. Second is, piliin mo din yung companies na papasukan mo para at least yung nearby accessibility issue at yung company can provide accommodation should solve it. But easy said and done kasi hindi rin naman lahat meron, di ba? But it's a matter of availability of resources and choices that we have and options that we have. So, yun lang yung nakikita ko. Ayun. At tayo'y nag-overtime na. Medyo napapainit ang usapan natin, di ba? Sobrang init. Ayan, sige. At yun lang po ang opinion namin sa topic ngayong courtition or partition. Yun. Thank you. Bye-bye. Salamat po.